Dear Papa Van, tawagin mo na lang akong Rafael. Kung kailan dumating na ang babaeng lubusan kong mamahalin, saka pa pala maniningil ang kapalaran sa akin? Ni sa hinahap ay hindi ko naisip na siya pala ang magbabayad sa lahat ng nagawa kong kalokohan. Lagi ka na lang ginagabi ng uwi. Galing ka na naman ba sa kanila? Tanong ng lola ko. Basang-basa ako ng ulan noon. Hulaan ko, pinagtabuyan ka na naman. Usisa pa niya na tinanguan ko lang. Anong plano mo? Dugtong niya. Hindi ko siya susukuan la. Usal ko. Alam kong hindi magiging madali sa babaeng mahal ko ang mapatawad ako. Anya, kahit ano raw ang gagawin ko, nakaukit na sa pagkatao niya ang bunga ng kasalanan ko. Hindi naging maganda ang kwento ng buhay ko sa aking pagkamusmos, Papa Van. Lumaki akong pinagpapasahan ni na mama at papa. Kung yung iba pinag-aagawan ng mga magulang, ibahin niyo ako. Maayos naman ang pamumuhay namin nung una. Nagsimula lang maging miserable nang magpasya si mama na mangibang bansa. Mula noon ay tanging si papa at lola ang nakakasama ko. Dahil sa pagod sa trabaho, kada hapon ay may kasama si papa na masahista sa kanyang pag-uwi. Dito ka lang nak ha, magpapamasahe lang si papa. Paalam niya saka sila papasok sa silid. Bago dadating si lola mula sa paglalako nito sa plaza ay nakaalis na ang masahista. Yun yung araw-araw na ganap sa bahay noon, Papa Van. Natanging kami lang pala ni Papa ang nakakaalam. At dahil bata pa ako, inakala kong normal lang ang lahat ng nakikita ko. Basta masaya na akong nakapaglaro sa isang sulok. Hanggang sa minsang naisipan akong isama ni Lola. Siyempre tuwang-tuwa ako. Noon kasi Papa Van ay gala ng may tuturing sa akin kapag sinasama ako ni Lola kung saan. Kaya pala niya ginawa yun dahil may nag-aabang na sorpresa sa aking pag-uwi. Nag-usap sila ni Mama para sa planong pagsusurpresa sa aming mag-ama. Sobrang saya ko noon nung matanaw ko si Mama sa balkonahe. Akmang papalapit na ako sa kanya para sana yakapin siya. Natigilan na lang ako nang marinig kong parabang may kaaway siya. Ang dahilan, Papa Van, nahuli mismo sa akto ni Mama si Papa na kasama ang kalaguyo niya. Maging si Lola ay nagulat sa inabutan namin. Hindi ako maaring magkamali. Yung sinasabi ni Mama na kerida ni Papa, yun palang pinakilala niya sa aking masahista niya. Wala akong kamalay-malay na kalaguyo na pala ni Papa yung babaeng inuuwi niya sa bahay. Kahit si Lola noon ay hindi natuwa kahit na anak niya mismo ang gumawa ng kalokohan. Mula noon ay nagpasya na si Mama na hiwalayan si Papa. Lumayas na siya sa bahay. Habang ako, naiwan sa puder ni Lola. Umalis na rin si Papa noon dahil mas pinili nitong sumama sa kalaguyo niya, Papa Van. Gusto kong magalit noon dahil mukhang walang plano si Mama na kunin ako. Alam mo yung pakiramdam na parang basta na lang nila akong inabandona? Ganun na ganun yung nararamdaman ko noon. Sa kabilang banda ay okay na rin yun, Papa Van. Kung sa bagay, mas komportable naman ako sa puder ni Lola dahil halos siya na ang nagpalaki sa akin. Kapag may pagkakataon ay pinapasyal naman niya ako kina Mama.
Kaya lang, napapansin kong masyado nang abala noon si Mama sa negosyo niya. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin siya ng bagong karelasyon. Wala silang pinagbago ni Papa. Kundi may lalakarin ay pagod sa duty ang laging rason ng aking ama. Yung dating once a week ay naging once a month na lang, Papa Van, ang pasyal ko. Hindi na kasi sila naubusan ng rason kay Lola para lang wag akong dalhin sa kanila. Hanggang sa ako na rin ang nawalan ng ganang makita sina Mama at Papa. Lumipas ang maraming taon. Tanging si Lola lang ang nakasama ko. Ilang Pasko at bagong taon na sa kanya lang umikot ang mundo ko. Nung magpatuloy nga ako ay siya lang din ang nag-alaga sa akin. Hanggang sa magkolehiyo na ako ay siya pa rin ang tumustos sa pangangailangan ko. Kahit na nga minsan puro konsumisyon na lang ang binibigay ko sa kanya. Ilang beses na kasing may mga sumusugod sa aking babae. Kundi sa bahay ay sa pwesto namin sa plaza sila pumupunta. Anong magagawa ko? Sa gwapo ako eh. Naku, ikaw Rafael, sinasabi ko sa'yo, kapag ikaw tumulad sa tatay mong babaero, mapupukpok talaga kita ng upo araw-araw sa ulo. Sita ni Lola na tinawanan ko na lang. Masyado na kasing huli para sa pangaral niya. Dahil ilang babae na rin ang nabihag at napaikot ko sa aking mga palad. Meron akong syota na high school student. Siya si Teresa. Siya yung tipo ng girlfriend na kayang tipirin ng sarili. May libre lang ako sa tuwing nagkikita kami. Hanggang kissing and petting lang kami kasi nga strict daw ang parents niya. Naasar ako, oo. Pero pinagtsatsagaan ko na lang dahil naniniwala akong makukuha ko rin siya balang araw. Kasabay niya si Venus, branch manager sa isang fast food. Kung yung iba inuuwi ang kutsara at tinidor ng mga fast food, ako naaangkin ko ang mismong manager nila, Papa Van. Grabe kung mag-asikaso si Venus sa akin sa tuwing pumupunta ako sa boarding house niya. Siyempre pagkatapos niya akong pakainin, magkukulong na kami maghapon sa kwarto para sa, alam nyo na, sa paglalaro namin ng apoy. Hindi siya nakakasawa dahil bukod sa maganda na game pa siya sa lahat ng trip ko. Habang kami ni Teresa at Venus ay nagawa ko pang patulan ang single mom na si Maricar. Officer sa isang real estate company. Grabeng hat niya, Papa Van. Siya naman yung tipo ng babae na mahihirapan kang tanggihan sa taglay niyang alindog. Mestisahin ang kutis. Balingkinitan ang kanyang pangangatawan. Malaki yung dibdib at sexy pang manamit. Nung unang kita ko pa lang sa kanya, kumpiyansa akong magpapaskor siya sa akin. At di naman ako nagkamali. Pagkatapos kasi ng date namin noon ay hinatid ko na siya sa apartment niya. Nangungupahan lang ito dahil taga Cavite siya. Gusto mong pumasok? Maharot na tanong niya. Pumasok saan? Oo ba? Pilyong tugon ko dahilan para matawa siya. Ikaw ha? Sa loob. May mga wines ako doon. Wanna taste? Dugtong niya. Your wines? Sure, sagot ko. No, me. Usal niya dahilan para mabuhay ang aking pagkalalaki. Hindi pa man kami nakakarami ng alak na naiinom nang simulan na niya akong harutin. Meron yung pasimple siya ng abot ng kung ano sa mesa para lang akitin ako.
Humahawak din siya sa dibdib ko sa tuwing napapasarap kami ng kwentuhan. Hanggang sa hindi ko na matiis ang ginagawa niyang pagpapasimple. Agad ko siyang hinagkan sa labi at doon na nga nagsimula ang lahat. Hindi siya marunong tumanggi sa lahat ng gustong puntahan ng mga kamay ko, Papa Van. Ang isa pa sa nagugustuhan ko kay Maricar ay mabilis mag-react ang katawan niya sa mga ginagawa ko. At natapos nga ang gabing yun, Papa Van, na kapwa kami pawisan ni Maricar. Hindi ko sukat akalaing hihigitan pa pala niya yung expectation ko sa kanya. Talagang nakakabaliw siyang magtrabaho, Papa Van. Kaya hindi ko alintana yung puyat nung gabing yun. At kung performance ang basihan, walang panama si Venus kay Maricar, Papa Van. Maganda na. Magaling pang gumiling. Magkita tayo ulit bukas, ha? Ipagbibig kita. Anya na hindi ko inaasahan. Titingnan ko, okay? Nakangiting tugon ko. Nakaschedule kasi ako kay Venus kinabukasan. Sana hindi lang ito yung una't huling kikitain mo ko. Dahil kung ako ang tatanungin mo, Rafael, seryoso ako sa feelings ko sa'yo. Anya na bahagyang nagpakaba sa akin. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano, okay? Sige, babalik ako rito bukas. Promise. Pangako ko na lang para hindi na siya mag-isip na katawan niya lang ang habol ko. Tinupad ko naman yung pangako ko, Papa Van. Inigihan ko pa rin ang performance ko kay Maricar kahit katatapos ko lang kay Venus. Iba kasi talaga ang alindog ni Maricar. Siya yung tipo ng babae na kahit siguro pagod na ako, magkakaroon pa rin ako ng lakas para sa kanya. Lumipas ang maraming buwan, Papa Van, na marami akong pinagsasabay na babae. Bukod kina Teresa, Venus at Maricar. Nagagawa ko pa rin pumatol sa iba. Kapag sinasama ako ng barkada sa bar hopping nila at may natitipuan akong babae, hindi natatapos yung gabing yun nang hindi ko sila nakukuha. Oo, Papa Van. Nakikipag one night stand din ako. Lalo na kapag nakikita kong gusto ako ng babae. Meron pa nga yung ako pa talaga ang nakauna sa kanila. Kaya nakasisiguro akong hindi nila ako basta-basta makakalimutan. Kapag kinakapos ako ng budget pambili ng proteksyon ay sinisikap ko na lang na hindi sila lagyan. Kailangan kong mag-ingat at baka magkaroon ako ng maraming panganay ng di oras. Paniguradong malilintikan kasi ako kay Lola kapag nalaman nitong may nabuntis ako. Kaya lang, kahit ano palang pag-iingat ang gawin ko, hindi pa rin umubra. Kung kailan 1 taon na lang bago ang aking pagtatapos sa kolehiyo, saka pa pala ako magkakaproblema. Nagulat na lang ako isang hapon, Papa Van, nang salubungin ako ng galit ni Lola. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag kang tutulad sa tatay mo? Bulyaw niya. Ano yun, La? Hindi ko po kayo maintindihan. Wala naman akong natatandaang atraso ko. Matino ako, La. Depensa ko. Pwes, patunayan mong matino ka nga. Panagutan mo ang anak ko. Sabad ng isang babae mula sa loob ng bahay. Kasama niya noon ang asawa niya at isa sa babaeng naka one night stand ko. Si Karil. Nagdadalang tao raw ito at ako ang tinuturo niyang ama. Teka, paano ka naman nakakasigurong akin nga yung dinadala mo?
Reklamo ko. Dahil ikaw lang naman ang nakagalaw sa akin, diin niya. Kung ayaw mong magkaproblema, iho, pakasalan mo ang anak ko. Singhal naman ng tatay niya. Nalintikan na, Papa Van. At dahil sa takot ko, labag man sa kagustuhan ko ay pumayag na akong pakasalan si Karil. Kahit na nga, wala akong nararamdaman sa kanya. Civil wedding lang ang nangyari gawa ng wala naman akong trabaho. Sa bahay na rin siya nanirahan. Asiwa ako nung una kay Karil dahil hindi ako sanay sa buhay may asawa. Tinatabihan ko siya sa kama pero hindi ko siya ginagalaw. Ganun pala yung pakiramdam ng pinikot ka. Pero hindi ron tumigil ang pakikipagbarkada ko. Inuman, sigarilyo at harutan sa iba't ibang babae. Nagagawa ko pa rin kitain sina Venus at Maricar. Wala silang kaalam-alam na may asawa na pala ako. Nagbuhay binata pa rin ako. Nagpakasasa ako sa mga katawan nila. Sinamantala ko yung pagkakataong wala pa silang alam sa tunay na estado ko. Dahil nabigla ako sa pagbabago ng takbo ng buhay ko, may mga pagkakataong nag-aaway kami ni Karil. At ang ikinakainit ng ulo ko ay sa tuwing pinapamukha niya sa aking may asawa na ako kaya wag na raw akong magbuhay binata pa. Kapag ganun, Papa Van, ay nasasagot ko talaga siya. Baka nakakalimutan mo rin na kaya lang kita pinakasalan dahil dyan sa magiging anak natin. Singhal ko dahilan para masampal niya ako. Sa loob ng ilang buwan ay para kaming aso't pusa ni Karil. Maging si Lola nga ay sumusuko ng pagsabihan kami. Hanggang sa nagbago ang lahat ng isilang na niya, ang anak naming si Sarah. Hindi ko may paliwanag yung kaligayahan ko nung unang pagkakataon ko siyang kargahin. Lalo na nung marahan niyang hinawakan yung kamay ko. Ramdam na ramdam ko talaga yung pagiging tatay ko noon, Papa Van. Mula nang dumating si Sarah ay saka palang nagkaroon ng kakalmahan sa buhay. Iniwasan ko na rin gumawa ng anumang bagay na pag-aawayan namin ni Karil. Mahirap na raw kasi kapag na-stress siya. Ginawa ko yun hindi dahil sa mahal ko na siya, Papa Van, kundi dahil sa kagustuhan kong maalagaan niya rin ng mabuti ang anak namin. Siguro naman ngayon magpapakatino ka na, Rafael. Tatay ka na, kaya maging responsable ka na, apo. Hiling ni Lola. At yun nga ang ginawa ko, Papa Van. Hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko dahil naganap na ako ng trabaho. Sinikap kong magbagong buhay para sa anak ko. Maswerteng nakapasok naman ako sa isang private company. Hindi na lalayo sa inaral kong trabaho kaya naging madali na lang sa akin ang lahat. Dahil sa may trabaho na ako, hindi ko na gaanong kinikita si Teresa. Hinayaan ko na lang siya kahit hindi ko pa nakukuha. Sa isip ko, kawawa naman siya kung isang tulad ko lang ang makakauna sa kanya. Maging si Venus ay hindi ko na rin nire-replyan. Hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng koneksyon sa kanya. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang text sa akin ni Maricar. Pinapapunta niya ako sa apartment dahil may sasabihin daw siya. Ililipat na raw kasi siya ng boss niya sa Cavite. Kinuha ko na rin yung pagkakataon para magtapat sa kanya ng tungkol sa totoong estado ko.
na may asawa at anak na ako. Kaya hindi na kami pwedeng magkita pa. May anak din siya kaya sigurado akong maiintindihan din niya ako. Kaya lang, taliwas sa inaasahan ko ang nangyari, Papa Van. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba, Rafael. Sa akin ka lang at walang pwedeng magmamayari sa'yo. Sumamo niya. Pero kasal na kami ni Maricar, kaya wala na tayong magagawa ron. Paliwanag ko. Sumama ka na sa akin, Rafael. Umuwi na lang tayo sa amin sa Cavite. Mamuhay tayo ron bilang isang pamilya, kasama ang anak ko. Hirit niya. Pero paano naman yung anak ko? Hindi ko kaya na basta na lang iwan siya. Giit ko. Di isama mo siya. Ganun lang kadali yun. Anya pa. Nararamdaman ko, Rafael, ako ang mahal mo at hindi yung babaeng pinakasalan mo. Kaya pag-isipan mo sana tong sinasabi ko. Bukas na ang biyahe ko pauwi sa amin. Ibibigay ko sa iyo address. Ipangako mong susunod ka sa akin. Sumamo ni Maricar. Hindi ko halos alam ang isasagot ko noon. Inakala niyang pagsasang-ayon na ang katumbas ng pananahimik ko. Kaya naging kampante rin siyang lumuwas ng Cavite kinabukasan. Ang totoo, Papa Van, ay pwede ko lang ding gawin yung sinasuggest ni Maricar. Tutal, hindi ko naman talaga minahal si Karil. Pauwi na ako noon nang makapagpasya na ako. Itatakas ko si Baby Sara bukas na bukas. Kaya lang, nahirapan na akong gawin yun, Papa Van, nang maabutan ko ang mag-ina ko. Nakaupo si Karil noon sa balkonahe habang nilalambing niya ang anak namin. Kinakausap niya ito na animoy nagkakaintindihan sila. Ewan ko ba, Papa Van, pero nung mga sandaling yun, bigla na lang tumulo ang luha ko. Hindi pala kaya ng konsensya ko na paghiwalayin ang mag-ina ko. Sa isip ko, masyado na ata akong tarantado para gawin yun sa kanila. Kaya agad din akong nakapagdesisyon na yung koneksyon ko na lang kay Maricar ang puputulin ko. Napilitan na akong sirain yung SIM. Panay na kasi ang tawag at text niya. Lumipas pa ang ilang taon. Unti-unti ko na ring napag-aralang pahalagahan si Karil. Magkasama naming inalagaan at pinalaki si Sara. Siyempre, katuwang pa rin si Lola. Mula nga noon ay sineryoso ko na ang pagiging ama ng tahanan. Hindi na ako nakikipagkita sa kung sino-sinong babae. Sinikap kong maibigay ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Sa awa ng Diyos, Papa Van, ay maayos naman ang naging pagpapalaki namin kay Sara. Taon-taon niya kaming pinapabilib sa dami ng honors na natatanggap niya sa school. Kaya naman nagsumikap akong maibigay ang lahat sa anak ko. Habang si Karil naman ay nagpasya na rin magtrabaho sa ibang bansa. Kailangan naming paghandaan ang pagkokolehiyo ni Sara. Plano kasi namin siyang ipasok sa private university. Dahil sa pagkakalayo sa aming mag-ama ni Karil, mas naging malapit kami ng anak ko. Nakakatuwa nga dahil nagkukwento na rin siya ng tungkol sa mga manliligaw niya. Nakikita ko namang masaya ang anak ko kaya hinahayaan ko na lang siya. Kahit na nga minsan nag-aalala ako sa pag-aaral niya. Bakit ka naman pumayag? Paano kung bumaba ang performance ni Sara sa school? Singhal ni Karil sa phone. Ano ka ba? Bakit kasi ganyan ang iniisip mo? Hindi ba pwedeng mas lalo ngang gagaling yung anak natin? Dahil meron na siyang inspirasyon.
Ganun lang kasi dapat ang mindset mo. Pabirong paliwanag ko kay Karil. Tsaka kapag hinigpitan natin yan, parang tinuruan na rin natin siyang magsinungaling sa atin. Kaya kumalma ka lang dyan. Napabuntong hininga na lang si Karil sa nasabi ko. At hindi nga ako nagkamali, Papa Van. Makalipas ang ilang linggo ay pinakilala na sa akin ni Sarah ang boyfriend niya. Siya si Marlon. Mukha naman siyang mabait na bata. Nakilala raw niya ito sa isang school activity. Hindi taga rito si Marlon kaya nangungupahan lang siya. Dahil gusto kong masigurong hindi niya lolokohin ang anak ko ay in-interview ko siya. Nagawa ko rin siyang diretsuhin na wag niya sanang lolokohin ang anak ko. Dahil kapag nagkataon ay ako ang unang makakaharap niya. Pansin kong bagya siyang napatitig sa akin. Bakit ko naman po gagawin yun? Di ba po, iba maningil ang karma? Tsaka may nanay po ako. Kaya hindi ko kailanman magagawang manakit ng damdamin ng babae. Anya. Okay. Very good kung ganun, iho. Tugon ko. Noon na rin naikwento ni Marlon sa akin na nagsisikap siyang makapagtapos ng medicine para sa nanay niya. Nawala na kasi ito sa katinuan mula nang makunan sa kanyang pagbubuntis. Sa kabilang banda ay natuwa naman ako sa klase ng pag-iisip ni Marlon. Yung pagkakaroon nito ng malasakit sa pamilya. Kung yung ilang magulang mas naghihigpit sa mga anak nila kapag nalaman nilang may boyfriend na ito, kabaliktaran sa akin, Papa Van, mas pinadama ko talaga sa anak ko na may tiwala ako sa kanya. Na alam na niya ang tama sa mali. Ilang buwan din ang lumipas na hindi ko pinapakilaman ang love life ni Sarah. Pinapayagan ko rin siyang gumala kasama ang mga kaibigan niya. Mahirap ang napili niyang kurso kaya alam kong kailangan din nila ng break sa pag-aaral paminsan-minsan. Sa pag-aakalang yun ang makakabuti sa anak ko ay naging maluwag ako sa kanya. Pero nagkamali ako, Papa Van. Dahil yun pa pala ang makakapagpahamak sa kanya. Ganun na lang ang pagtataka ko nang abutan ko silang nagtatalo ni Lola. Nadatnan ko ring nag-eempake si Sarah ng mga gamit niya. Anong nangyayari? Bakit sinasagot-sagot mo ng lola mo, ha? Sita ko. Apo, si Sarah nagdadalang tao. Ani Lola na lubusan kong ikinabigla, Papa Van. Panay na rin ang hagulgol ni Sarah. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit parang siya pa ang nagmamatigas sa kabila ng natuklasan namin sa kanya. Ano to, Sarah? Maglalayas ka na lang agad? Ganun-ganun na lang yun? Ikaw na nga tong may atraso, ikaw pang galit? Singhal ko. Talaga ba, Papa? Sa ating dalawa, ako lang ba talaga ang nakagawa ng atraso? Ang galing naman. Sarkastik ang anya na ikinapikon ko. Umayos ka, Sarah. Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo, ha? Bulyaw ko. Ikaw ang umayos, Papa. Dahil hindi naman magiging ganito ang kapalaran ko, kundi dahil sa'yo. Hindi ko talaga nakuha noon ang pinanggagalingan ng anak ko, Papa Van. Kaya hiniling kong diretsahin na lang niya ako sa nais niyang iparating. Binuntis ako ni Marlon pa dahil sa kagustuhan niyang makaganti sa'yo. Halos hindi ko alam ang isasagot ko sa sinabing yun ng anak ko. Si Marlon pa. Anak siya ng babaeng minsan mo nang pinaglaruan. Anak siya ni Maricar. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa sunod kong narinig, Papa Van.
Dahil sa ginawa kong pangiiwan sa ere kay Maricar ay gumuho ang mundo niya. Lalo na nung malaman nitong nagdadalang tao siya. Gustuin man daw niyang bumalik dito sa Cagayan. Hindi naging posible dahil nakuna nito at tuluyan nang nawala sa kanyang katinuan. Sa nangyari ay si Marlon ang lubos na nahirapan. Naubos din daw kasi halos lahat ng ipon ni Maricar sa pagpapagamot. Kaya sa galit ni Marlon ay nagsikap siyang pumunta rito sa Cagayan para singilin ako. At nang makilala niya si Sara bilang anak ko, nakaisip na kaagad ito ng paraan kung paano ako magagantihan. Ikaw, Papa. Ikaw may kasalanan sa lahat ng nangyari sa akin. Kaya wag na wag ka nang umasang mapapatawad pa kita. Gusto ko mang pigilan ng anak ko, hindi ko naman magawa dahil sa tindi ng galit niya sa akin. Maging si Karil ay masama rin ang loob sa natuklasan niya. Sa katunayan ay suportado niya ang ginawang paglalayas ng anak namin. Sinubukan ko ring tawagan si Marlon upang kausapin kaso hindi na siya sumasagot. Magpakita ka sa akin, hayop ka. Text ko sa kanya. Bakit ko naman po gagawin yun? Sabi ko naman po noon, di ba? Masakit maningil ang karma. At ako nang nagkusang magbigay ng karma nyo. Kulang pa nga yan sa ginawa mo sa buhay namin ng mama ko. Pagkabasa ko noon ay hindi ko na siya muling natawagan pa. Sa mga nangyayari, Papa Van, ay nadudurog talaga ang puso ko. Hindi ko sukat akalaing mangyayari ito sa pamilya ko. Pinupuntahan ko si Sara sa bahay ng mga magulang ni Karil. Kaso pinagtatabuyan niya lang ako at pinagsasalitaan ng masasakit. Alam kong kabastusan na yun sa part ko pero deserve ko naman yun sa lahat ng nagawa ko. Kung kailan dumating na ang babaeng lubusan kong mamahalin, saka pa pala maniningil ang kapalaran. Ni sa hinahap ay hindi ko naisip na siya pala ang magbabayad sa lahat ng nagawa kong kalokohan. Lagi ka na lang ginagabi ng uwi. Galing ka na naman ba sa kanila? Tanong ng lola ko. Basang-basa kasi ako ng ulan noon. Malamig na rin. Ang bitbit kong aros kaldo na ipapasalubong ko sana. Hulaan ko, pinagtabuyan ka na naman niya? Usisa ni Lola dahilan para mapayuko ako. Anong plano mo? Dugtong niya. Hindi ko ho siya susukuan, La. Usal ko. Alam kong hindi magiging madali sa babaeng mahal ko ang mapatawad ako. Anya, kahit ano raw ang gawin ko, nakaukit na sa pagkatao niya ang bunga ng kasalanang nagawa ko. Hiniling din ng anak ko na huwag na akong magpapakita pa sa kanya dahil mas nahihirapan lang daw siyang mapatawad ako. Kaya sinamantala ko nang tapusin ang pagsusulat dito sa kwento ko, Papa Van, para maipaalam sa mag-ina ko ang tunay na nangyari. Nagbabaka sakali kasi akong mapatawad na nila ako. Mananawagan lang sana ako, Papa Van, para sa anak kong si Sara. Anak, kung nakikinig ka man ngayon, nais kong ipaalam sa'yo na mahal ka ni Papa. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. Kung bakit nagkaroon ako ng dahilan para magsumikap araw-araw. Kaya ngayong galit ka sa akin,
Parang hindi ko kinakaya. Pero hindi ako susuko, anak. Balang araw, mapapatunayan ko rin sa'yo na nagbago na ang papa mo. At yun ay dahil sa'yo. Handa akong maghintay sa kapatawaran mo, anak. Kahit gaano pa katagal. Hanggang dito na lang, Papa Van. Sana ay mapagbigyan din itong kwento ko na mabasa sa YouTube channel mo. Hindi mo na itatanong. Kabilang kami ng anak ko sa libo-libong subscribers mo. Maraming salamat muli, Papa Van. Lubos na gumagalang. Rafael.